Kamusta sa inyong lahat? Ako si Jose Santos. At ngayon, ating tatalakayin ang paksangang mga benepisyo at dapat tandaan sa pagkain ng dragon fruit. Marami sa ating mga nakatatanda ang may ganitong karanasan. Sa umaga, maghihiwangang isang dragon fruit at ang matingkat na kulay ng laman nito ay may matamis at nakakapreskong lasa na nagbibigay ng pakiramdam na ito'y masustansya at maginhawa. May nagsasabing nakakatulong ito sa pag-detox, pagtunaong kapakain, at pati na rin sa pag-iwas sa mga malubhang sakit. Kaya naman hindi katakataka na sa palengke, marami ang bumibili nito pawi. Ngunit kamakailan, isang pag-aaral mula sa Asian Journal of Nutrition noong 2025 ang nagbunyag ng ilang lihim tungkol sa dragon fruit na maaring magpabago sa ating pananaw kung paano ito dapat kainin. Ang impormasyong ibabahagi ko ngayon ay nagmula sa mga pagsusuring mga nutrition team sa Philippine General Hospital at St. Luke's Medical Center kasama ang datos mula sa mga pandaydigang pag-aral upang mabigyan kayo nga mas malawak na kaalaman tungkol sa mga benepisyo at mga dapat pag-ingatan sa pagkain ng dragon fruit. Pagkatapos nito, malalaman ninyo kung paano kainin ang dragon fruit sa pinakamalusok na paraan at matututunan ang ilang paraan para mas maparami ang nutrisyon nito. Ang dragon fruit, na kilala rin bilang pitaya, ay nakmula sa mga tropikal na kagubatan ng gitnang Amerika. Noong ika-16 na siglo, dinala ito nga Espanyol na manlalakbay sa Europa at kalaunan ay kumalat sa Asya kasama na ang ating bansang Pilipinas. Ang itsura nito ay kakit-akit na may pula o dilaw na balat at berdeng mga kaliskis na parang isang maliit na dragon. Sa kulturang Pilipino, ang matingkat na pulang kulay nito ay sumisimbolo sa swerte at kalusugan, lalo na tuwing may mga pagdiriwang tulad ng medianoche, kung saan madalas itong inihahain para sa magandang kapalaran. Mayroong 3 uri nga dragon fruit: pula, puti, at dilaw ang laman. Ang pulang dragon fruit ay partikular na popular sa mga nakatatanda dahil sa matingkat nitong kulay at masaganang nutrisyon. Ngunit huwag nating isipin na isa lamang itong prutas. Ang taglay nitong sustansya at kasaysayan ay mas mayaman pa kaysa sa ating inaakala. Mga pangunahing sustansya ang dragon fruit. Ang pulang dragon fruit ay naglalaman ng isang mahalagang sangkap na tinatawag na beta-theanine na 15 beses na mas marami kaysa sa puting dragon fruit. Ang beta-theanine ay hindi lamang nagbibigay ng magandang pulang kulay sa laman nito. Isa rin itong napakalakas na antioxidant na lumalaban sa mga free radical sa katawan at nagpapabagal sa proseso ng pagtanda. Ayon sa mga pagsusuri, ang antioxidant capacity ng 100 gramo ng pulang dragon fruit ay mas mataas pa kaysa sa sikat na blueberry. Sa madaling salita, ang pagkain ng isang pulang dragon fruit ay parang pagbibigay ng proteksyon sa iyong katawan laban sa pagtanda, na may benepisyo para sa puso, balat, at iba pang mga organo. Ito ay napakahalaga para sa mga nakatatanda dahil habang tumatanda, dumarami ang free radicals sa katawan na maaring magdulot ng mga sakit tulad ng alta presyon o problema sa puso. Bagamat mas mababa ang antioxidant capacity ng puting dragon fruit, ito naman ay mayaman sa dietary fiber at vitamin C. Ang bawat 100 gramo nito ay may 2,8 gramo ng dietary fiber, halos katumbas ng isang mansanas, at 9 mg ng vitamin C na nagpapalakas ng immune system at tumutulong na maiwasan ang sipon. Isa pa, mababa ang calories ng dragon fruit. Ang puting
uri ay may 56 kaloris lamang bawat 100 gramo, habang ang pula ay 60 kaloris. Kaya naman, ito ay perpekto para sa mga may high blood, high sugar, high cholesterol o sa mga nais magbawas ng timbang. Mga benepisyo sa kalusugan para sa mga nakatatanda. Para sa malusog na pagtunaw, karamihan sa dietary fiber nga, dragon fruit ay water-soluble na lumiliha nga parang gel sa bituka. Ito ay tumutulong sa paggalaw ng bituka at nagpapabilis ng pagdumi. Sa isang pag-aaral sa isang ospital sa Maynila, ang mga kalahok na kumain ng 200 gramo ng dragon fruit araw-araw sa loob ng 3 araw ay bumilis ng 40% ang kanilang pagdumi na nagpapakita ng malaking pagbabago sa kanilang problema sa constipation. Para sa pagkontrol ng blood sugar, ang dragon fruit ay may mababang glycemic index na 42. Kaya ito ay angkop para sa mga diabetic. Ang phytosterols nito ay tumutulong sa pag-release ng insulin at mas epektibong pag-absorb ng glucose ng mga cell. Ibinahagi ng isang nutritionist mula sa Makati Medical Center ang kaso ni Lolo Pedro, 66 taong gulang na may type 2 diabetes. Sa loob ng 3 buwan, kumain siya ng 100 gramo ng dragon fruit tuwing almusal kasabay ng low sugar diet. Ang kanyang fasting blood sugar ay bumaba mula 165 patungong 135. Ngunit paalala, dapat isama nga mga diabetic ang asukal mula sa dragon fruit sa kanilang pang-araw-araw na calorie count at kumonsulta muna sa doktor. Para sa kalusugan ng puso, ang anthocyanin at beta-cyanin sa dragon fruit ay nagpapababa ng masamang kolesterol, LDL, at triglycerides na nagpoprotekta sa mga ugat mula sa pagtigas. Ayon sa mga pag-aaral, ang makatong regular na kumakain na dragon fruit ay nakapakita na 18% pagbaba sa masamang kolesterol at 12% paktas sa mabuting kolesterol, HDL. Si Aling Maria, 68 taong gulang na may mataas na kolesterol, ay pinayuhan kong kumain ng 150 gramo ng pulang dragon fruit pagkatapos ng hapunan. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang kanyang kolesterol ay bumaba mula 245 patungong 195 para sa balat at pag-iwas sa pagtanda. Napag-alaman sa isang pag-aaral na isinagawa sa loob ng 5 taon na ang mga taong madalas kumain ng dragon fruit ay mas mabagal ng 30% ang pagkawala ng collagen sa kanilang balat na nagreresulta sa mas kaunting kulubot at dark spots. Ang beta-cyanin at vitamin C ay makatulong na nagpapasigla sa produksyon ng collagen. Si Lola Remedios, 71 taong gulang, na araw-araw kumakain ng 100 gramo ng pulang dragon fruit, ay mukhang halos 10 taon na mas bata sa kanyang edad. Para sa kalusugan ng mata, naglalaman ito zeaxanthin, isang nutrient na naipon sa retina at nagsisilbing panalalaban sa mapaminsalang blue light na pumipigil sa macular degeneration. Ang nga nakatatanda ay madalas na expose sa blue light mula sa mga cellphone o TV, kaya ang pagkain ng dragon fruit ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa mata para sa kalusugan ng kababaihan. Para sa mga kababaihang nakatatanda, lalo na sa panahon ng menopause, ang vitamin C at organic acids sa dragon fruit ay nakakatulong na mapanatili ang tamang pH balance sa ari na nagbabawas ng panganib sa impeksyon. Nakakatulong din ito sa pag-regulate ng hormones at pagpapakalma ng emosyon.
para sa kalusugan ng kasukasuan. Ang betalain sa pulang dragon fruit ay isang natural na anti-inflammatory substance na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga dulot ng rheumatoid arthritis. Sa isang pag-aaral sa Pilipinas, ang mga pasyenteng may arthritis na kumain ng 150 gramo ng pulang dragon fruit araw-araw sa loob ng 3 buwan ay nakaranas ng 25% na pagbawas sa sakit at pamamaga ng kasukasuan. Mga panganib at dapat tandaan, kahit maraming benepisyo ang dragon fruit, may mga panganib din kung hindi ito kakainin ng tama. Pangangasim ng sikmura. Ang pagkain ng higit sa 300 gramo ng dragon fruit araw-araw ay maaring makasira sa lining ng bituka at magdulot ng sakit ng tiyan, pagtatay, o kahit pagdurugo. Si Aling Nena, 63 taong gulang, na kumain na 500 gramo araw-araw para magbawas ng timbang, ay nakaranas ng matinding sakit ng tiyan, hypoglycemia, mababang blood sugar. Kung ang isang diabetic ay kumakain ng sobrang daming dragon fruit kasabay ng gamot sa diabetes, maaring bumaksak ng sobra ang kanyang blood sugar. Isang 69 taong gulang na si Lolo Ben ang isinugot sa emergency room ng St. Luke's matapos kumain ng 400 gramo ng dragon fruit at uminom ng gamot. Bumagsak sa 45 ang kanyang blood sugar at siya ay nawalan ng malay. Ang inirekomendang dami para sa mga diabetic ay hindi dapat lumagpas sa 100 gramo bawat kainan. Problema sa bato, kidney. Ang dragon fruit ay mataas sa potassium, 200 mg bawat 100 gramo. Para sa mga may malusok na bato, wala itong problema. Ngunit para sa mga may chronic kidney disease, maaring magdulot ito ang hyperkalemia, sobrang potassium sa dugo, na maaring maging sanhingang irregular na tibo ang puso, allergy. Bagamat bihira, may ilang tao na allergic sa dragon fruit, maaari itong magdulot ng pangangati, pamumulang ang balat, o hirap sa pahinga, mababang presyon ng dugo, hypotension. Ayon sa isang pag-aral, 34% ng mataong regular at matagal nang kumakain ng dragon fruit ay nakpakita ng sintomas ng mababang presyon at tulad ng pagkahilo o pag-itim ng paningin kapag tumatayo. Ito ay dahil ang betasianin ay maaring makaapekto sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo. Paano at kailan dapat kainin ang dragon fruit? Inirekomenda ng mga eksperto sa nutrisyon na kumain ng 100 hanggang 150 gramo ng dragon fruit 30 minuto bago kumain para mabusog agad at maiwasan ang sobrang pagkain. Ang pagkain naman nito 2 oras bago matulog ay makakatulong sa mas mahimbing na tulog dahil sa taglay nitong magnesium. Gayunpaman, iwasan ito sa gabi kung mayroon kang sensitibong tiyan. Ang pinakamainam ay kumain nito 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo at hindi lalagpas sa 200 gramo bawat kainan. 3 paraan para mas maging masustansya ang dragon fruit. Samahan ng chia seeds. Ang chia seeds ay mayaman sa omega-3 at fiber. Kapag pinagsama sa dragon fruit, lumiliha ito gel sa bituka na sumisipsip ang toxins at sobrang taba. Magalong ang 100 gramo ng hiniwang dragon fruit sa 10 gramo ng chia seeds at kaunting tubig. Lagyan ng katas ng calamansi o lemon. Ang asido mula sa calamansi o lemon ay nagpapatatag sa antioxidants ng dragon fruit na nagpapataas ng epekto nito ng 2 beses. Ihalo sa plain yogurt. Ang probiotics ng yogurt at fiber ng dragon fruit ay magandang kombinasyon para sa malusok na bituka. Paano pumili at magimbak? Pumili ng dragon fruit na may matingkat na kulay ang balat at matigas kapag pinisil.
kung ang mga kaliskis nito ay naninilaw na. Ibig sabihin ay matagal na itong nakaimba. Itago ito sa isang lugar na may sirkulasyon ng hangin sa temperatura ng kwarto para tumagal ng 3,5 araw. Kung ilalagay sa ref, balutin ito ng plastic wrap at kainin kaagad pagkalabas. Mga kaibigan, ang dragon fruit ay tunay na isang mahusay na pagpipilian para sa mga nakatatanda. Ngunit mahalaga na kainin ito ng may moderasyon at naayon sa inyong kalusugan. Sana ay mas naintindihan ninyo kung paano ito kainin sa pinakamalusok na paraan. Huwag kalimutang ibahagi ang kaalamang ito sa inyong mga mahal sa buhay.